Alright, ilang araw na lamang mga kapatid o 2 linggo na lamang ata no at magtatapos na itong taon na to, itong 2024 at haharap tayo sa panibagong taon ng ating buhay naway maging maayos ang lahat sa atin, bawat isa sa atin ay maitawid ang ating pamilya, ang ating sarili ng ligtas at mapayapa sa panibagong taon mga tol no. So ngayon pag-uusapan natin no, ito yung mga highlights no ng patuloy na paninindigan ng Pilipinas sa teritoryo at soberanya natin mga tol. At ano-ano yung mga naging kasalanan ng China sa atin no ngayong taon na to, etong 2024. Yan ang ating pag-usapan. Magbalik tanaw tayo dahil sa susunod na taon asahan natin mas marami pa ang dadagdag sa mga kaso nila sa atin mga tol no. Etong balitang to mula sa PTV Philippines mga tol. Highlights 2024, patuloy na paninindigan ng bansa sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Ito yung mga ginawa ng China sa atin. Habang tayo'y naninindigan, ito yung listahan ng mga panghaharas, panggigipit at pag-aapi nila sa atin mga tol no. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Iba't ibang hamon at peligro ang hinarap ng mga tropa ng Pilipinas sa gitna ng pagprotekta nila sa ating teritoryo Ngayong taon yan 2024. at soberanya, partikular na sa West Philippine Sea. Balikan natin ang mga nakamit ng Armed Forces of the Philippines AFP sa year-end report ni Patrick De Jesus. Bakit mahalagang pag-usapan natin? Dahil kailangan bilang mga Pilipino, itatak ninyo sa isip ninyo mga tol na ang ipinaglalaban ng ating mga sundalo at natin mga Pilipino is yung karapatan natin sa West Philippine Sea. At eto yung mga listahan na ginawa ng China sa atin. Number 1. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Malinaw ang paninindigan ni May 2024 mga tol, Mayo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang nasa usapin ng West Philippine Sea. So, ito yung isa sa mga bagay na hindi natin makakalimutan mga tol. Etong nangyaring to, sa tapat mismo yan ng BRP Sierra Madre, na kung saan sinalakay tayo parang mga pirata nitong China Coast Guard mga tol. Pinagtututukan tayo rito ng mga bolo, ng palakol, binutas yung ating mga rubber boat, pinagkukuha yung mga gamit nila, yung mga bag, pinagsisira yung mga navigation equipment, cellphone, at isa sa mga sundalo natin mga tol ang naputulan ng hinlalaki dahil sa pagbangga ng kanilang sasakyan. No? Di natin makakalimutan yan. Pero ngayong taon, maraming hamon na kinaharap ang ating mga tropa sa pagganap sa kanilang tungkulin. Diray mo, Coast Guard versus AFP. Coast Guard versus AFP. AFP natin to mga tol. Dahil sa paulit-ulit na pangharas ng China. Yan tinutukan ng palakol. Noong Hunyo, sa isang insidente sa Ayungin Shoal na itinuturing na pinakamalala, umabot sa puntong naputulan ng daliri ang isa sa ating mga sundalo matapos ang ginawang pangiipit ng China Coast Guard sa rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre. Tanong, naging marahas ba ang Pilipinas? Hindi nga tayo pumalag mga tol Tapos ang bintang nila sa atin mga tol, kasalanan pa daw natin yan. Hindi rin Eto pa. nawala ang paulit-ulit na pambabangga at pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa lamang ng maritime patrol sa ating exclusive economic zone. Nakaabot din hanggang sa Himpapawid ang ginawang pambubuli ng China na personal na naranasan ng ilang mamamahayag. Simula kanina pa nakasunod itong helicopter ng China dito sa ating sinasakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung makikita nyo naman, napakalapit nitong helicopter ng China
dito sa eroplano ng BIFAR na nagsasagawa ng maritime patrol dito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok na tila sumubok din sa ating pasensya, Yon, sumubok talaga sa ating pasensya mga tol. 'Di ba? Sa loob ng isang buong taon mga tol, wala tayong ibang nabalitaan kundi hinaharas tayo. Wina-water cannon, binabangga, o naaalala ninyo mga tol, yung BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. 'Di ba? Pinagbabangga nila 'yon, ginutom nila mga tol, yung mga sakay nun. Mga ayuda, yung mga resupply na dadalhin sana dun sa barkong yun, hinaharang nila kaya walang nakarating na pagkain. Ang nangyari, nagutom yung mga sakay ng barko natin at kaya napilitan yung ating gobyerno, yung mga crew natin, yung Coast Guard, i-pull out na lang yung barkong yun kaysa mamatay sa gutom yung mga Coast Guard natin doon. 'Di ba? Pero nakita ba natin na tayo ay naging agresibo? Nakita ba natin na ang Pilipinas ay pinalaga na talaga sila? Ibig sabihin yung talagang nakipagsabayan sa kanilang gray zone tactics? Hindi. Nanatili pa rin tayo mga tol doon sa sinasabi na hindi palalalain ng tensyon, hindi palalalain ng gulo. Pero sa kabila nung ginawa ng Pilipinas na pagiging mahinahon, sa report ng China mga tol, paulit-ulit daw tayong naging nag-provoke sa kanila o yung paulit-ulit daw tayo naging aggressor, provocation sa kanila, kaya binantaan pa nila tayo na mas matinding countermeasures. Grabe, di ba? Bigyang diin ng Pangulo na hindi gagawa ng anumang hakbang ang bansa para lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Kaya yun ang nangyari. Wala tayong ginawang hakbang mga kapatid, di ba? Nagkaroon tayo ng mga pagsasana. Yes, nagkaroon tayo ng mga maritime patrol, joint maritime patrol kasama mga ibang bansa. Ang mga hakbang na ginawa natin, binivideo sila para i-document lahat ng mga pang-aapi nila sa atin, ipinapakita natin sa buong mundo. Yun lang yung mga naging hakbang natin. Pero hindi tayo nakipagsagutan sa kanila. Water cannon sa water cannon, nakikipagbanggaan, hindi tayo umabot dun. Diba? Akala nga natin magpapadala na tayo ng warship pero hindi pa rin tayo umabot sa ganun. Ngunit kanyang iginiit na wala tayong isusuko sa ating teritoryo. Muli itong binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. kahit pa sumama na rin ang mga barkong pandigma ng China sa ginagawang panggigipit at pangaharang sa West Philippine Sea. Diba? Ayan o, sumama na pati mga warship na barko ng China. Warship ng China mga tol, sumama na. Pero hindi pa rin tayo nagpakita mga tol ng ating pagpalag. No, patuloy lang nating iginigiit na atin tong West Philippine Sea, may karapatan tayo dyan, meron tayong right to access kahit na ayaw ipagkaloob sa atin ng China yan. Pero hindi pa rin tayo umaabot doon sa punto na makikipagsabayan tayo sa kanila. We are going to continue to perform our mission. We will never be part of an escalation in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation of tensions. Sa gitna naman ito, patuloy ding pinalalakas ang kakayanan ng militar sa tulong ng iba't ibang pagsasanay. Nitong taon, idinaos ang pinakamalaking balikatan exercises, katuwang ang Estados Unidos. May iba pang mga bansa ang lumahok dito kung saan nagkaroon pa ng sama-samang paglalayag sa West Philippine Sea. Yan. Dito lang natin madalas nakikita yung mga warship natin pag may mga kasama tayong ibang bansa . Sa balikatan ng susunod na taon, mas magiging malawak pa ito, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Hindi rin pinapabayaan ang mga programa para sa modernisasyon ng AFP at isa sa inaabangan ay ang pagbili ng multi-role fighter jets. Yun. Na aprobado na ng Pangulo. Pumalag din ang pamahalaan sa pagpuna ng China sa planong pagbili ng bagong armas ng Pilipinas, kung saan isa sa target ay ang mid-range capability o Typhoon missile system mula Amerika. Yan, sana makabili tayo niyan, no? Kahit na tinatapyasan pa yung budget ng AFP natin, sana makabili tayo niyan. Nakasalukuyang nasa bansa at ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Hindi rin nakaligtas ang hukbong sandatahang lakas sa usapin ng politika. Pero sa kabila nito, tiniyak nilang mananatiling profesional, gayon din ang pagiging tapat sa konstitusyon
at chain of command. Ang trabaho natin is to protect the Republic of the Philippines, protect its people, defend our territory, and defend our sovereignty and our sovereign rights. Ganito rin ang naging paalala ng Pangulo kasabay ng kanyang pagkilala sa sakripisyo ng bawat sundalo para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Yeah. Keep up the good work. And we in the civilian government are completely behind you. Huwag kayong nalilil lang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Trabaho ko ba yung makipag-away yan? Trabaho ko ba makapagdebate sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Ako si Patrick De Jesus at Napakarami mga tol ng mga naganap at nangyari dito sa ating bansa ngayong taon na to, 2024 mga tol. No, at paulit-ulit tayo nakaranas ng pangharas, panggigipit, 'di ba? Pananakot, paninindak mula rito sa China. At salamat sa Diyos mga tol dahil kahit na ganun pa man ang nangyari ay hindi pa rin ito nauwi sa gera, hindi ito nauwi sa madugong labanan. Natulad na lamang ng mga nakikita nating nangyayari sa Israel, 'di ba? Sa Syria, sa pabang ibang lugar, 'di ba? Lebanon, Yemen. Hindi nangyayari 'yon mga tol dito sa Pilipinas. Awa ng Diyos 'yan. At makakatawid tayo lahat ng 2024 nawa ng matiwasay kasi meron pa tayong 2 linggo, 'di ba? At sana nga talaga hindi pumutok ang gera, hindi magkaroon ng gera mga tol kasi ayaw natin 'yan. Pero sana sa susunod na taon na haharapin natin mga tol ay maging matatag pa rin ang ating bansang Pilipinas sa harap ng kabilang hamon, 'di ba? Sa politika, kaguluhan, 'di ba? Maraming gustong maupo, maraming gustong humawak ng kapangyarihan. Sana madagdagan ng budget ng ating AFP, 'di ba? At dumating ang panahon na hindi na tayo kaya basta-bastang apihin na mga sisiga-sigaan at nagmamaramot na bansa tulad na lamang nitong ating napanood, no? So hanggang sa muli mga tol, maraming salamat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.